Habang maulan ang paligid, gusto ko lang pong itampok ang kwento ni Prophet Micaiah at ang 400 na propeta ni King Ahab. So, ewan ko lang kung narinig nyo na itong kwento ni Prophet Micaiah. Matatagpuan po ito sa 1 Kings chapter 22 and in the book of 2 Chronicles chapter 18. Itong nung sa pakapanahonan ni King Jehoshaphat bilang hari ng Juda at saka si King Ahab bilang hari ng Israel, one time sumikat po, kumbaga dito po ang pinaka-highlights ng buhay ni Prophet Micaiah. So, gusto ko lang ikwento yung kwento. Dumating yung time na itong si itong si King Jehoshaphat, naisipan niyang bisitahin ang kanyang father-in-law kasi father-in-law niya itong si King Ahab ng Israel. So, pagpunta niya doon, nako, tuwang-tuwa naman itong si King Ahab. Nako, may bisita tayo. Katayin yung pinaka magandang kalabaw, magandang baka. So, nagkaroon ng celebration. At sa kalagitnaan ng kanilang celebration, nagmungkahi itong si King Ahab. Sabi niya na, ano kayang masasabi mo? Kasi yung lugar ng Ramoth Gilead ay dati naman sa atin yun sakop ng teritoryo natin yun Ano kayang masasabi mo kung lulusubin natin at we reclaim that place, bawiin natin. So nang dahil sa father-in-law nitong si King Jehoshaphat, itong si King Ahab, sabi niya ay pwede naman po. So, suporta po ako dyan. Ang mga tao ko ay parang taon yun na rin po. Mga kasundaluhan ko ay mga kasundaluhan nyo rin po. Hindi ka naman naiiba sa akin. So, in short, meron na silang agreement na pupunta nga sila. Pero, sabi ni King Jehoshaphat, kailangan muna natin kausapin. Let us inquire before the Lord kung ano ba yung kagustuhan ba ng Diyos ito o hindi. Baka plano lang natin, guni-guni lang natin to. Sabi nitong si King Jehoshaphat. Sabi naman nitong si King Ahab, ay wag kang mag-alala. Marami akong propeta dyan. May 400 na alaga kong mga propeta dyan. So, tawagan nyo nga ang mga propeta. I don't know if this sounds familiar sa bawat isa po sa atin. Diba? Tuwing eleksyon, naglalabasan yung mga alaga ng mga politiko, ng mga let's say church representatives. Naglalabasan sila, karamihan mga kapastoran, yung mga church workers, na kanya-kanyang mga sinasabi kung minsan may declaration pa yung mga iba, di ba? So, magtatagumpay kayo ang susunod na posisyon. So, ikaw ang susunod na gobernador, kayo ang susunod na congressman, kayo ay magiging senator, magiging mga ganun ba? So, I don't know if that sounds familiar. So, let's go back to the story. Itong si Ahab nga ay hindi nagpatumpik-tumpik. Andyan na kaagad yung mga 400. Alam mo naman, siyempre, ang dami niyang mga alaga, mga propeta Mga 400. Ang lulusog ng mga na yan. Kaso pagdating nila, nakahalata itong si King Jehoshaphat kasi kumbaga parang scripted ba
nag-practice sila na mag-chorus. Nag-practice sila na kumbaga maganda ang blending ng awit nila, yung chorus nila. Ay pupunta po kayo at magtatagumpay po kayo. Ang mga haring to ay pupunta doon at magtatagumpay sila sa kanilang hangarin na uh, i-reclaim ang lugar ng Ramos de Gilead. Nako, nakahalata itong si King Jehoshaphat. Sabi niya, nako, wala na po bang ibang mga propeta dito na kung saan pwede nating makausap o kaya to inquire of kung ano ba ang kagustuhan ng Diyos. Sabi naman nitong si King Ahab, nako, may isa akong kakilala dito kaso wag nyo na pong kausapin yon kasi walang magandang sinasabi yon. Pakinggan mo na lang itong sabi ng mga 400 na mga to kasi kita mo, pare-parehas sila. Kaya wag nyo na pong tawagin yon. Pero sabi ni King Jehoshaphat, I insist na tawagan nyo siya. So, pinatawagan nila itong si Prophet Micaiah. So, Prophet Micaiah versus the 400 na mga propeta ni King Ahab. So, pumunta naman itong si bago nila yung inutusan na magtawag kay Prophet Micaiah, nung pagdating niya doon sabi, Prophet Micaiah, nagsalita na po yung mga 400 na mga propeta ni King Ahab at iisa ang kanilang sinasabi na magtatagumpay yung mga hari. Kaya kung pwede sana makisama ka at sabihin mong magtagumpay din sila para maayos, wag ka nang kumontra. Sabi naman nitong si Prophet Micaiah, as long as the Lord lives, ang sasabihin ko lang kung ano ang ipag-uutos sa akin ng Diyos, yun lang sasabihin ko. Pagdating nila doon, andoon yung dalawang hari na naghihintay kung lulusob ba sila o hindi. So, pagdating nila doon, sabi nitong King Ahab, magtatagumpay ba kami kapag lulusob kami o hindi? Ano bang masasabi mo naman, Prophet Micaiah? Sabi ni Prophet Micaiah, pupunta kayo at magtatagumpay kayo. Sabi naman nitong si King Ahab, yung totoo. Ilang beses ko bang sabihin sa'yo na ang totoo lang ang sasabihin mo, huwag kang magsinungaling. Kita mo, itong sabi ng mga 400 ng mga propeta ng mga to na kaya makisama ka na lang. Kaya yun, dumagdag tuloy itong si Prophet Micaiah at sabi niya nasabi nga niya yung verdict na itong si King Ahab ay pupunta doon para mamamatay. Yun na. Nagalit itong si King Ahab. Sabi ko naman kasi sa'yo, King Jehoshaphat, na huwag nyo nang tawagin yon kasi walang magandang sinasabi yon patungkol sa akin. Lahat na lang ay puro kontra. Kaya huwag nyo nang pakinggan yon. Pero sabi naman nitong si Prophet Micaiah, sabi niya, malalaman nyo yan pag pumunta na kayo doon. At isa pa sa mga propeta doon ay sinaktan pa itong si Prophet Micaiah. Sabi niya, ikaw ba naman alam mo ano ba ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin na hindi totoo yung mga pinagsasabi namin at ikaw lang ang totoo? Sabi nitong si Prophet Micaiah, malalaman mo yan pagdating ng panahon na nangyari itong sinasabi ko. So, isipin po natin, not all the time, na hindi porke nagkokoros yung mga tao na pare-parehas ang kanilang sinasabi ay sila ay mga tunay. Kung minsan, may iba dyan na tahimik lang, pero kapag nagsalita, siya talaga ang tunay na lingkod na Diyos. At siya ang tunay na nagsasabi kung ano ang mensahe ng Diyos. That's why, be careful. Hindi porke lahat sila ay nagkukoro sila na para-parehas ang sinasabi,
totoo, sila ang totoo. Hindi totoo po yon. Kasi depende kung sila nga talaga ay mga lingkod ng Diyos. Kaya may mga propeta na tunay na talaga na propeta at may mga propeta din na talagang mga ano ba, mga alagang mga propeta o kaya may mga ibang mga purpose nila kung bakit nila ginagawa yon. At sila pa actually yung mas marami, yung mga false prophet na mga yan. Kita mo nga naman, sa Old Testament pa lang, alam na natin na ang daming mga ganun talaga. Tapos kapag kinontra mo sila, ikaw ba naman, sino ka ba naman, saan ka ba nag-aral, ano bang pinanggalingan mo, ano bang background mo, o ano bang nagawa mo sa buhay, ano bang accomplishment mo, o di ba? Ang daming mga ganyan po sa ngayon. Pero, hindi po yun ang batayan. Kung sino ba ang tunay at kung sino ang mga false prophet o hindi nagsasabi ng totoo. Malalaman natin yan sa takdang panahon. At malalaman naman natin yan kung sila nga ba talaga ay mga lingkod ng Diyos o hindi. Kaya mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin at sa mga bagay po na yan. At wag po tayong basta-basta na lang na ano din sa mga kahit maiisang kumontra pag-isipan natin kung yung kontra ba na yan lingkod ng Diyos kaya o hindi. Let's pray for it na bigyan tayo ng Diyos ng pangunawa para maintindihan po natin. Kasi hindi lahat ng dahil sa ang daming nagsasabi na sila ay nagkokoros yung iba, pare-pares ang kanilang mensahe ay yon ang tunay. Kasi kung minsan yung mga paisa-isa, yung mga only few men, sila po yung tama. At hindi sila naaagos ng panahon. Hopefully, maintindihan natin kung ano ba yung mensahe ng kwento ni Prophet Micaiah. This is the highlight of yung kanyang kwento ng kanyang buhay. Na minsan, sa kanyang buhay, siya ay naging kontrabida. Pero yon ang nagpapatunay na siya po ang tunay talaga na lingkod ng Diyos. At hindi yung 400 na mga alaga ni King Ahab. May God bless us all. Salamat sa pakikinig. And I hope you follow my Facebook page for more interesting topics.